Yan na, guys. First time nila kakain today. Chinek ko yung teeth nila. Meron na silang ipin. So, pwede na kami talaga mag-try ng transition. Yan. At 3 weeks old, ang interval ng dede nila is every 6 hours. So, 6 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock ulit, 12 o'clock. So, ito, first time nilang kakain. Makita nyo. Guys, welcome back to the vlog. Transition tayo ng puppies from milk to raw ground beef. Also, we're sharing with you yung ginamit naming puppy formula. Nung feedback namin, it's just Sarah. With this litter that we're gonna show you, yun ang ginamit nila na milk. Ayan. Ay! Kala ko ano. Ito naman yung mga puppies. 3 weeks old. More than 3 weeks old na sila. Tatry na namin silang kumain ng raw beef. Pero, dahil frozen yung beef, dede muna. Mamayang gabi namin tatry. Ito naman si Mommy. Good girl. First time nilang kakain ngayon. 3 weeks, 3 days old. Chinek ko na yung ipin nila kung meron na. Meron na. So, pwede na talaga kami mag-start mag-transition. For this particular litter, we're going to try raw beef. Raw ground beef. Meron kaming mga ibang litters na ang binibigay namin is mushy kibble, ganyan. Dito, what we wanted to try is yung raw ground beef. So, may mga nag-worry kung safe ba for them. Yung sa amin na binibigay sa kanila is human grade. Yung talagang raw beef na kung tayo gagawa tayong meatballs, yun yung gagamitin natin. So, pakita namin sa inyo yung readiness for transitioning to semi-solid or to raw feeding. Usually, that happens as soon as 3 weeks, provided may ipin na sila. So, nung nag 3 weeks old sila, hindi ko pa masyadong nakikitang lumabas yung ipin. Pero ngayon, medyo labas na talaga sila. So, pwede na talaga to i-try. Kung hindi naman mag-work pa, ibabalik muna ulit tayo sa dede. So, dito natin na natin. So, ito, first time nilang kakain. Makita nyo. Ayan. Ganyan talaga yung mga puppies pag beef ang binigay mo sa kanila. Hindi kamukha ng makikita niyo yung ibang vlog namin na mushy kibble yung binigay namin, hirap na hirap kumain. Pero pag beef, well, hindi mo sila kailangan turuan. So, yung preparation namin for them dito is medyo late ng onti kaming nagpakain. 8 PM na ngayon. Dapat dumede sila nung 6 pero hindi sila na namin pinadede nun. Kain na ngayon yung ganun din naman pag mushy kibble, i-delay ng konti yung supposedly schedule ng pagkain para gutom. Pero again, iba ang kain ng puppies pagka raw meat at pagka mushy kibble. Ayan. Hand feeding pa lang, no? Kasi hindi pa nila alam yan eh. Pag binaba mo, hindi pa nila kakainin. Pero, later on, give them mga 2 to 3 days, pwede na sila sa bowl, kakain. Tapos, raw.
Tas unti-unti lang kasi baka mabilaukan ka mukha niyan. Talagang kinakain nila lahat. Pag binigyan mo ng marami, kakainin din nila ng yung maraming yon ng same speed ng pagkain nila ng konti. So, to avoid yung possibility na baka mabilaukan. Okay na ba yan? Ayan, next pop, ganun din. Kita nyo, maliban sa gutom na gutom, iba talaga ang raw. Hindi namin to na-experience sa mushy kibble. Usually, pag mushy kibble, madungis sila. Kasi swimming lang sila, ganyan. Pero nakakakain din eventually. Yung lang bilis nila transition to semi-solid to solid. Iba talaga pagka raw. Ito yung grunt, guys. May teeth na to. Itong una ko talagang tiningnan kung may teeth na eh. So, meron na talaga. Okay, next guys, ito si Purple. Yan. Yung nauna, yung lilac, walang collar. Itong si Purple, malikot, nandun na sa chest niya yung collar niya. Tapos, si Pink tapos na, si Orange tapos na din. So, pang-apat na puppy to. Ito na next, sila yung parang kulang daddy yung meat mo. Wala dun. Pang 5 na to na puppy. So, same lang ng reaction. Ready na. Parang sanay na silang kumain ng solid. Okay, yung pinaka-last na pup, pang 6 na pup, ito si Green. Ayan, may sinasabi si Daddy. Kasi may nagre-reklamo dito, si Pinky. Ayun, umiiyak. So, mamaya na daw dede. Para hindi masyadong busog. Kasi guys, pagka masyado naman silang nabusog, nahirapan silang huminga. So, sa mga puppies talaga, ang isa sa kailangan mong bantayan, hindi siya na-overfeed. Lalo na pagka bottle feeding, malaking chance talaga na ma-overfeed. So, ito sabi ni Vlad, baka kailangan niya balikan. Bibigyan niya pa. Ito yung grunt eh. Ayan na sila guys. Tapos na kumain. All 6 puppies. Ayun sinasabi ko, naghahanap pa rin siya ng dede. Dede niya yung kapatid niya. Pero mamaya na natin siya padedehin. Itong mga puppies na to, hindi na bubusog. Ikaw talaga yung mag-aan sa kanila. Mag-popos. Mamaya ulit. Ganun. Ay, pulutin natin yan. Pulutin ko nga. Sa water, kasi nilalanggang. Yan, Josera. Okay to. Para rin siyang Bosch. So, kung iniisip nyo kung okay ba siya. Sa amin, okay siya. Nag-work siya. Yun. Mas mura kaysa sa RC. Pero okay din naman yung resulta. Yun nga lang, maingat kayo pagka napataka ng milk yung puppy. Natutuklap yung balahibo. Masyado siyang rich, masyado siyang malagkit. Kahit yung sa timplahan niya, pakita ko sa inyo yung pantimpla niya. Ganito siya guys. Yan. Tapos, pag tinimplahin mo siya dito. Meron naman sukatan, no? Pero kung onti pa kasi yung dede ng puppy, sayang. Kasi ang dami mong titimplahin. Lagay mo dito yung powder, tapos dito rin yung water, tsaka mo ilipat dun sa bottle. So, kami, hinanap na lang namin yung pwede namin gamitin na scoop. So, ito ay scoop ng, kung hindi ako nagkakamali, scoop 2 ng RC. Yan. So, sa 80 ml, 3 scoops yung ginagamit namin.
Pag bumili kayo nito sa Shopee, bibigay din naman sa inyo yung instructions. So, malapit-lapit naman yung instructions. Ako, nagdadagdag lang ako ng mga 10 ml pa. So, halimbawa 80 ml. Tapos, pag feeling ko parang yung pagkakascoop ko siguro medyo madami, no? Masyado siyang malapot. Nagdadagdag ako ng mga 10 ml pa. Yan. So, mga 80 to 90 ml. Tapos, 3 scoops. Just Sarah. So, 2 kilograms to. Na ano lang guys, wala may sticker. Hindi nyo pala makikita. Ayan. Yung mga popping yun, ay wala pala dito yung cart. Nandun kasi sa cart. Ayun, ayun. Naka-ubos na ng isa ito. Ubos na to. Ayan, wala na laman. Pangalawang, ayun guys, kung RC yung binigay namin, Royal Canine na puppy milk, mahigit 10,000 siguro magagasta namin para sa liter na to. Kasi yung mahal talaga ng Royal Canine. Pero, yung Juicera, it works okay with the puppies. So, kung kamukha ako kayo na medyo nakatingin sa budget, okay yun. Okay yung Juicera. 2.5 2 kilograms yung isang timba. Doon naman sa canned puppy food, pwede rin naman yung gumagamit din kami nun. Pero, nakita yung pagka-raw, kailangan lang guys, maayos yung raw. Ako kasi, ang iniisip ko na lang kung bakit okay na sa akin na kahit magkano ba yung ang mahal ng ground beef na raw. Pag bumili ka ng puppy food, either yung kibble or yung canned, siguro pa pinagsama-sama mo yung bigat nun dun sa 1 kilong ground beef, baka mas mura pa yung ground beef. So, yun. Ito yung isa sa option. So, we really don't stick to, halimbawa, mashy kibble lang. Sometimes we do, raw. And we have nothing against raw. Okay naman yung raw. We just need to find yung mapapagkatiwalaan yung provider ng raw meat. Yun. Kami, para sure, yung pang tao. Yun na. So, meron kami pinupuntahan dito sa Angeles. Meron kami video nun, Kenza. Gusto ko siya kasi maayos yung meat doon. Pati yung, kasi kami per kahon pag bumili. Maayos siya. Ngayon, for our adult dogs, we cook the meat kasi mainit. Tapos, minsan, wala kaming time para properly ito yung karne or kung halimbawa liver, ganyan. So, lutuin na namin para safe. Yun. So, ayun lang. Share lang. So, late na ako mag-video pero kanina pa sila kumakain. Baby. And then, yan. So, kung mapapansin nyo, this is parang somehow familiar na sila sa pagkain, no? This is the first time they're using the puppy bowl. Itatanggalin ko yung iba later because mas maraming nakain yung iba compared to other puppies. Tapos, yung onti nakain, mag-refill ako ng ground beef para sila naman yung medyo marami-raming makain. And then, in between this, nagbibigay pa rin kami ng milk. Pero hindi namin hinahalo sa ground beef. Separate yun. Nagba-bottle feed, tapos later, magbibigay ng ground beef. Ganyan. Intervals. Masisira yung tiyan nila pag hinalo ko yung milk dun sa ground beef.